Tama na raw ang paggamit sa resiliency ng mga Pilipino para isantabi ang epekto ng anumang sakuna. Yan ang panawagan ng mga taga-Hagonoy dahil hindi pa man humuhupa ang baha. Nagbabadya na naman ang panibagong sama ng panahon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon, live mula sa Hagonoy, Bulacan. Micah. Ivy, personal ngang nagpunta kahapon dito si DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Cabinet Secretary Ben-Hur Abalos para personal na bisitahin ang mga nasirang seawall sa bayan ng Paumbong at Hagonoy, Bulacan. Ayon sa kalihim ay zero cost daw sa gobyerno ang pagpapasaayos ng seawall dahil kasama pa ito sa 5-year warranty. Pero gagastos pa rin daw ang pamahalaan dahil may mga pinabago siyang disenyo dahil nga substandard yung pagkakagawa dito sa mga seawall na ito. Hindi nagpalubog sa Hindi nasabihin na sawang-sawa na kami at hindi kami sanay kasi naging very resilient ang mga taga-Hagonoy eh. Hindi na kailangan ngayon ng resiliency pag ganito na ang sitwasyon. Bago pa ang pagbisita kahapon, dinaanan nila sa tarpaulin ang hamon kay DPWH Secretary Vince Dizon at PBBM. Tingnan naman yung aming kalagayan, yung paghihirap ng aming mga mamamayan at yung pong sakripisyong ginagawa ng iba sa amin upang mapag-aral lang yung kanilang mga anak. Giit pa ng grupong Tindig Hagonoy, ang kanilang hamon sa pamahalaan ay paraan na rin nila ng paghingi ng hustisya. Dahil sa kabila ng kanilang taon-taon ng pagkakalubog ay siya palang pag-apaw ng pondo para sa mga flood control projects na kung hindi nga substandard ay ghost naman. Isa sa mga dumadaing pa rin ng hagupit ng baha sa lalawigan ay si Angel. Kwento niya, nang dahil sa impeksyon ng tubig baha ay kinakailangang putulin ang isa niyang binti. Isa nga sa buhay na patunay ang aking kondisyon na ito ay nababad ng dalawang araw sa baha at na-impeksyon at wala kami naging choice kundi ipaputol ang aking paa. Nawala man daw ang bahagi ng katawan ni Angel, mananatili pa rin naman daw na buo ang kanyang paninindigan sa kanyang bayan na pinagnakawan ng pondo at disenteng buhay. Lalo na ngayon, hindi pa man humuhupa ang baha, may banta na naman ng panibagong bagyo at epekto ng habagat. Ivy, malungkot nga na balita mula dito sa Hagonoy. Kinumpirma ni Mayor Mendoza na maitatlo na nga namatay dahil sa tubig baha. Yung dalawa doon ay nakuryente umano at yung isa ay isang matandang babae na umano'y nahulog sa tubig mula sa kanyang kinahihigaan. Ayon naman kay Mayor Mendoza ng Hagonoy ay nagpadala na sila ng bigas at cash assistance pati ang DSWD. Ngayon naman, Ivy, nandito tayo sa kapilya ng San Agustin na kung saan makikita mo sa aking likuran ay patuloy na dinadaos ang misa sa kabila na binabaha na ang kanilang kapilya. Kanina may mga nakausap tayo na nagsisimba. Isa sa kanilang mga panalangin ay sana mabalik na yung mga ninakaw na pera sa kanila dahil nga isa ang Hagonoy sa mga pugad ng flood control scandal. At hiling pa ng isa sa mga nagsimba ay magrepent na ang dismiss district engineer na si Alcantara at ang kanyang assistant na si Bryce Hernandez. Balik sa iyo, Ivy. Micah, meron na ba tayong numbers kung ilan yung total death toll at injured mula dyan sa Hagonoy? Ivy, kanina kausap natin si Mayor Charo Mendoza. Sabi niya ang kauna-unahang casualties pa lang daw na naitala mula dito sa Hagonoy ay 3 pa lang daw so far. Ivy? Maraming salamat, Micah Razon. Nag-uulat ng live mula sa Hagonoy, Bulacan.